Sa kabila ng maulap na kalangitan ngayong gabi, umaasa pa rin ang ilang nag-aabang na masisilayan nila ang unang lunar eclipse ngayong taon. Ito po yung pagtakip ng anino ng mundo sa buwan. Nakatutok si Rafi Tima, live mula sa Quezon City. Rafi. Mel, matapos nga maghapong maulap na panahon ay sumilip kanina bandang alas 7 pasado ng gabi. Itong buwan, ang inyo pong napapanood ay live na kuha ng ating camera dito sa may UP Astronomical Observatory at inyo makikita yung buwan at bahagyang makikita yung eclipse na yan. Yung maximum eclipse na yan ay nangyari kaninang alas 7 pasado ng gabi. At kanina nga dahil sa pag-ulan ay minarapat na rin ng Pag-asa Astronomical Observatory na dito sa UP na i-set up ang isang projector kung saan makikita ang simulation ng nagaganap na partial lunar eclipse. Maagang inihanda ng Pag-asa Astronomical Observatory ang kanilang mga gamit para maobserbahan ang nagaganap na partial lunar eclipse, ang unang lunar eclipse event ngayong taon. Kahit naging maulan kaninang umaga at maulap ngayong hapon, umaasa ang mga tiga-observatory na kahit sandali lang ay masilip ang bahagyang pagtakip ng anino ng mundo sa buwan. Bukod sa telescopes, inihanda rin ng Pag-asa Astronomical Observatory ang isang projector na nakakabit sa isang computer para makita ang simulation ng partial lunar eclipse. Ganito ang itsura ng buwan ngayon base sa computer program simulation ng nagaganap na partial lunar eclipse para sa isang observer sa Pilipinas. Ang isang bahagi ng buwan, unti-unting natatakpan ang anino ng mundo. 37% lang ng buwan ang matatakpan ng anino ng mundo bago ito magtapos pasado alas 8 ngayong gabi. Pag po natin nakita ito mamayang pagsikat, ay on progress na po ang tinatawag nating partial eclipse na ito. Sa special na event na ito ay baliktad naman. Ang nasa gitna naman ito ay ang mundo, ang Earth. So yun ang magbibigay ng anino na kung saan ay papasok sa buwan. Bukod sa Pilipinas, kita rin ang partial lunar eclipse sa ilang bahagi ng Amerika, Canada, Hawaii, New Zealand at Australia. Ang ilang nagtungo dito sa Pag-asa Astronomical Observatory para sana silipin ang lunar event, dismayado sa maulap na kalangitan. Nakaka-disappoint nga po na maulap kasi kanina ko pa rin po inaabangan. Tapos alam ko po maximum eclipse na supposedly. Are you disappointed that it's a bit cloudy today? Yes, yes it is. You were hoping that the clouds will clear. Yes, probably because of last week we have a storm, a typhoon, so that's why it's cloudy now. Sana lang daw ayon sa Pag-asa Astronomical Observatory, mas magiging magandang panahon para sa susunod na astronomical event, ang transit of Venus. In year 2004, nangyari ang transit of Venus. And then after 8 years, yun ang kanyang frequency, yun ang fair niya, 2012 ay makikita uli natin itong transit of Venus and that is June 6 sa susunod ng Miyerkules. Kapag ito ay na-miss natin, sana nga ma-witness natin, ito na ang huling generation na makikita natin ang transit of Venus sapagkat mauulit ito sa 2117 pa. So maaaring ang generation natin ay hindi na natin makita yung susunod. Mel, mula ng bahagyang mawala ang ulap kanina ay medyo dumami na rin yung mga nagtungo dito sa Pag-asa Astronomical Observatory para nga panoorin itong astronomical event na ito. Bagamat hindi naman ito matatawag na rare o pambihira, maganda pa rin panoorin, lalo na para sa mga mahilig sa astronomy. Pero itong nakuna natin kanina ay medyo pambihira dahil eksaktong dumaan ang isang eroplano sa buwan kung saan kita yung partial lunar eclipse. Ang susunod na aabangan nga daw, Mel, ang transit of Venus at hopefully ay mas maganda na ang panahon kapag ito ay mangyari. Mel? Rafi, paano kung merong gusto ngang makasaksi niyan? Saan pupunta, Rafi? Well, saan mang parte ng Pilipinas ay kita yan kapag wala lang ulap at makikita yan. Pero hanggang pasado alas 8 na lang ng gabi makikita itong partial lunar eclipse at kung makikita nga ay medyo pawala na yung pagkakatakip ng anino ng mundo. Dito sa buwan kanina ay 1/3 ng buwan na yan ang nataktakpan na 7:03 kaninang gabi, kaya medyo mas malaki pero ngayon nga ay maliit na lamang at magtatapos nga yan pasado alas 8 mamaya, Mel. Naku, hindi na natin makikita, no? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.